di na to masali ka ng ICC. Di na lang nato naon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. Yes. Makitaan man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila nga wala na yung pagbasihan ba sa balaod. So himuon na lang in one of the decisions nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal, newspaper article. Libro. So wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro, NGO reports also. di ba? Yes, ma'am. So imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang decision, isa ka libro. Wa man lang gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. Ngay nga na ba, so di na nato nahunahon ng ICC. I-assume na lang nato na ilagi nang ikulong. Mao magid na ilahang clearly, mao magid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. How do you feel about that, ma'am? When you already see that where this is going? Diri sa ICC, as I said, no, di na nato na siya naon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Hindi siya court of justice. So, out of the topic ng ICC, ang katong violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. Yeah. Mao gyud to ang para sa mga Pilipino ang kanang Dapat naon. inconvenience sa tao. Mao gyud pirmi ang iyang ginasulti ni former President Duterte. Pag mo mention ko, wala ko kabalo sa ginaistoryahan kapamilya. Pag mo mention ko, maingon gyud na siyang paulian na sila kay sayang ilahang oras, or paulian na sila kay dili sila dapat mo gasto, or paulian na sila kay tugnaw kaayo. Kanang ingana. Mao gyud ang first concern, ang inconvenience sa mga taong nagaadto sa Duterte Street, nagaadto dira sa gawa sa detention unit. And kung remember nimo, isa sa mga dibasihan po sa isa sa mga court orders, I don't know kung sa appeals ba to or sa pre-trial chamber, ang kadako sa support network, Yes. sa kadaghan sa supporters ni President Duterte. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede kung tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, etong Malacanang daw, abay bigla-biglaang na lang pumunta doon sa ICC at gustong, ewan ko, anong gusto nilang gawin? Kausapin ba? Dukutin na naman ba? Kasi ginawa na nilang dukutin baka naman lasunin, hindi natin alam. Ano ba talaga yan? Kasi, again, hindi naman sa masama ang tingin natin o masama ang ating iniisip. Kaya lang, the mere fact na hindi ka nagpaalam, may masamang bala ka. Diba? Meron kang gagawin na hindi maganda. Hindi ka nga nagpaalam Na alam mo na kailangan magpaalam ka kung pupunta ka doon. It is not your, ICC is not under our jurisdiction. Kung dito sa ating kinulong, anytime kung gustong dalawin ng gobyerno at may kailangan, pwede nyo gawin yun. Alam ko kasi hawak ninyo yung Bureau of Correction. Pero kung sa ibang bansa na hindi sa ilalim ninyo ang ICC at may sarili silang patakaran na dapat pamilya lamang ang magsasang-ayon. Di ba? Sabi nga ni BP Sara Duterte, pamilya lang, pamilya. Ang ibig sabihin siya. Ganun na kasimple yun. Siya lang ang may authority kung ang isang tao papapasukin o hindi. Hindi yung si Kaufman. Siya. Diyan pa lang, yung issue na matagal na ginawang issue ng ilang mga siraulong vlogger na sinasabi nila, si Kaufman, hindi pinapasok. Ayan mismong si BP Sara na nagsabi, pamilya lang. Siya lang sa madaling salita. Pamilya lang. Siya, si Baste, si Kitty at saka si Pulong. Pamilya lang. Yung talagang by blood, relative by blood, ang maaaring magdesisyon. Si BP Sara na, hindi si Kaufman. Malinaw? Sa mga nabiktima ng fake news. Malinaw po yan si BP Sara. Pakinggan natin. Naglabas. Sandali lang, wala yung video. Daldal ka kasi ng daldal banat bay. Ito yung video. Sandali, baka mamaya ibang video yung lumabas na ito. Delicates. Ito. Ayan. Pasok, banat bay! Ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa natanggap nitong impormasyon mula sa Malacanang na nagsasabing nagsumite ng ulat ang Philippine Embassy sa The Hague kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Ayon sa pangalawang Pangulo, walang pahintulot mula sa pamilya Duterte ang umano'y welfare check kung saan nakapanayam ng mga opisyal ng administrasyon ang kaniyang ama. Giit ni VP Duterte, pang-aabuso ito sa patakaran ng consular visit at
at inilalagay nito sa panganib ang buhay at kaligtasan ng dating Pangulo. Babala pa nito, mananagot ang ICC, gayon din ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. kung may masamang mangyayari sa kanyang ama. Anya, hindi kailangan ni dating Pangulong Duterte ang ganitong klase ng pagbisita dahil ang pamilya nito mismo ang nag-aalaga at kumakalinga sa kanya. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang reaksyon ng Malacanang hinggil dito. Ayan. Okay. Ito. Ano ba muna yung pahayag? Okay? Ano po ba muna yung pahayag ng ating Vice Presidente na soon to be the President of our country? Excuse me po. Ayan. Ito. Hindi ko po kasi nailagay. Ilalagay po natin para mas maganda ho, ha? At maintindihan nyo kasi importante ho na ma-interpret natin ito ng talagang swak na swak ika nga. Kasi hanggang hindi mo mababasa ito, medyo bitin yung balita. Ayan. Papakita natin. Ito, ayan. Ayan po ang statement. At syempre, para mas maiintindihan ng taong bayan, atin po itong tatagalugin. Ha? Atin po itong i-interpret bawat sentence. Okay? Para mas malinaw. Simulan natin. Sabi dito, I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Marcos by the Philippine Embassy in The Hague. Sa Tagalog, nakakatakot ang impormasyon na natanggap ko mula sa Malacanang. Nakakatakot. Naku po, na may inulat tungkol kay dating Pangulong Duterte na isinumite kay Marcos ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague. In English, the official entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRRD. Sabi dito, pumasok ang mga opisyal sa kulungan gamit ang maling dahilan. Naku, fake news na naman itong Malacanang. Alam mo naman, mula nung naupo dyan si Lucy Claire, talagang dumami ang fake news dyan. Maling impormasyon na magsasagawa ng welfare check at in-interview si PRR. Gago! Alam na nga natin, di ba, nagkakaproblema nga po dahil sa kanyang kalagayan, yung kanyang memory ay wala na nga, nahihirapan na nga dahil sa kanyang kalagayang health status dyan. Bakit in-interview? Remember, di ba, there is a law that says whatever you say against you might be used, di ba, against you. Ang gulo nun Hindi, basta sabi doon, sa madaling salita yung Miranda rights, sabi, huwag kang magsalita, may karapatan kang hindi magsalita kasi ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. So, delicate suyo mga kababayan, di ba? Delicate suyo na maaaring yung mga interview na ito ay gamitin sa kanya laban sa kay Pangulong Duterte at gamitin dyan sa korte sa ICC na dapat ay laging may kasamang abogado. Gago! Pakita rin itong Malacanang. Hindi, alam mo kung bakit? Dinukot nyo na nga si Pangulong Duterte sa maling paraan. Tapos eto na naman kayo. Iproprosecute nyo sa maling paraan na naman, di ba? Gago! The said official clearly, sabi, abuse the rule of detention unit concerning consular visits. Malinaw na inabuso ng mga datorang opisyal ang patakaran ng kulungan tungkol sa mga pagbisitang konsular. Naku po patay. Gago! Since the month of March, there has always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. Mula pa noong Marso, laging may isa o dalawang miyembro ng pamilya na bumibisita araw-araw kay Pangulong Duterte para masigurado ang kanyang kaligtasan at makataong pagtrato. Sunod, the permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted FPRRD, ito yung abducted, to intrude upon him without seeking permission from family member who are in The Hague, places his life in safety and imminent danger. Gago! Ang pahintulot na ibinigay ng ICC na payagan ng mga ahente ng mismong gobyerno na dumakip kay FPRRD na lapitan siya nang hindi humihingi ng pahintulot sa mga kapamilya na nasa dahig ay naglalagay sa kanyang buhay at kaligtasan sa matinding panganib. Gago! Kailangan mo yan. Ayan. If such claim welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully directly for any harm that comes to former President Duterte, including should the worst happen is death in custody. Naku po, death! Gago! As a direct result of this intrusion, the false pretense of conducting a welfare check. Naku po.
May plano kaya ang Malacanang? Yan ang tanong natin. Yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Sabi niya sa Tagalog, kung papayagan pang magpatuloy ang ganitong huwad na welfare check, dapat handa ang ICC at pamahalaan ng Pilipinas na sagutin ng buo ang direkta. Naku po. Ang anumang kapahamakan na mangyayari kay Pangulong Duterte, kabilang na sakaling mangyari pinakamalala, ang kanyang pagkamatay na habang nakakulong bilang direktang resulta ng pagkihipasok na ito ay na maling pagpapanggap na ito isang welfare check. Naku po, hindi maganda yan. Gago! Malacanang, may balak ba kayong ganun na yan? Ichugi si Pangulong Duterte? Ako nagtatanong lang ako Kasi may balita tayo Diba? Meron tayong napanood noon na may pinadudukot. Hindi na natin sasabihin kung sino yung gusto magpadukot. Yan din ay pinaghihinala ang pumondo ng mga manggugulo sa Malacanang o dyan sa Menjola para mag-declare ng martial law. Ano pa? Dagdag. These are nothing but orders of President Marcos disguised as consular function and we strongly object to such visit. Ito'y walang iba kundi ang mga utos ni Marcos na tinago bilang mga konsular na tungkulin at mariin namang itinutulan ang mga ganitong pagbisita. Ito matindi ito. Matindi yung kasunod na sentence, sabi dito. FPRRD does not need you, mother pa. Ay, wala. Dapat may ganun eh. FPRRD does not need you, mother, father. Ganun. Gago! Our family will take care of him. Hindi kakailangan ni Pangulong Duterte at ang pamilya namin ang mag-aalaga sa kanya. Ha? Gago! Ito si Marcos, alaga. Ito tuloy ang balik sa iyo ni Pangulong Sara Duterte, sabi niya dito. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world detained, distressed, abandoned, or neglected who have not had the benefit of single welfare check from the Philippine government. Kayong mga OFW magpapatunay niyan, di ba? Kayong mga OFW magpapatunay niyan na kayo ba ay naaalagaan. Kasi sinasabi dito, dapat malaman ni Marcos na marami tayong mga Pilipino sa ibang bansa nakakulong, nagdurusa, pinababayaan o kinakalimutan na hindi man lang nabigyan ng kahit isang welfare check mula sa pamahalaan ng gobyerno. Gago! Alam mo basta mamaya. Oh. They need you, but you have failed them. Oh. Kailangan kanilang ngunit nabigo mo sila. Ako, patindi ito. We Filipinos deserve better. Kaming mga Pilipino'y nararapat sa mas maayos. Sabi dito, Sara Duterte, Vice President of the Philippines. Translation, Sara Duterte, Pangulo ng Pilipinas. Alam mo ito ladies and gentlemen, malinaw po ito. Malinaw na meron silang paglabag na batas na naman. They use the Erich Theory 101. Sometimes, the law should be bent. At syempre, sinang-ayunan niyan ng Remulla 102. Gago! Ano yun? Yes, Your Honor. Ang lupit ng bayan natin, lawless country. Sometimes you can bend the law. Because of the Vox Populi. Sometimes may ganun tayo May sintu-sintu talaga tayo mga Pilipino. Mantakin mo, senador natin, tagagawa ng batas. Ayaw sumunod dun sa ginagawa nila. Anak ka ng weteng. At yung tagapagpatupad ng batas, ibang batas ang ipatutupad. Gago! Saan ka naman nakakita ng gayon? Only in the Philippines. Kaya tuloy, ito nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte. Mukhang may extrajudicial na naman silang ginagawa dito. Di ba? Kasi again, only the family, sabi nga, only the family can approve kung sino bibisita. Only the family. Wala nang iba. Kung sino man ang sinang-ayunan, yun lang, wala nang iba. Pamilya lang. Hindi ho si Kaufman, hindi ho yung iba pang abogado, hindi po yung prosecutor o kung sino man. Yung lamang pong pamilya. Bakit hindi kayo nagpaalam? Malacanang. Di ba? Yan ang tanong At ladies and gentlemen, sumagot ang Malacanang. Wag kayo. Bakit kanyo?
sumagot ang Malacanang at ang kanila pong sagot ay hindi nila dininay. Naku po. Ayan. Ayan po. Sabi, PNA, mismong sa ahensya ng PCO yan. BP Duterte's OFW neglect allegation. Big lie. O banat ba? Sabi mo, hindi sumagot. Oo, hindi yung sumagot. Bakit kanyo? Bakit kanyo? O ayan o. Hindi naman niya sinagot yung tungkol sa pagbisita at hindi pagpapaalam. At yung balak o yung pagdududa ni BP Sara Duterte merong gagawing masama kay Pangulong Duterte. Hindi sinagot na Malacanang yun. Ang sinagot lamang na Malacanang, ayon mismo sa kanilang pahayagan, ay yung akusasyon lamang ni BP Sara Duterte na hindi inaalagaan ng OFW. Gago! Tandaan ninyo ha, 3 yung akusasyon ni BP Sara Duterte dito. Oh. Number 1, hindi kayo nagpaalam. Number 2, may masama kayong balak. Number 3, alagaan nyo o ninineglect ninyo ang mga OFW natin. Dun sa 3 na yun, isa lang ang dininay. The rest, hindi ho dininay. Gets nyo? Isa lang po ang dininay. Ito lang. Yung dumalaw kayo, hindi nyo dininay. Yung may plano kayong masama, hindi nyo dininay. Ito, dininay nyo. Yung, yung nagsisinungaling, ika nga, na merong hinineglect ng OFW. Hindi ko sinasadya yun ha, kasi nagbilang tayo. Baka sabihin nyo, sinasadya ko yun. Hindi ko sinasadya yun. Talagang 3 lang. 1, 2, 3. O, ganun. Bakit ganun? Ha? Bakit gayon? Anong meron? Bakit? Hindi kasi, alam mo, kung magpapaalam naman, posible naman payagan kung sasamahan ka ng abogado. Alam mo yun, kung kakailanganing tanungin, samahan ng abogado. Kasi in the first place, kasi baka sasabihin nila, ginajustify nila, hindi kasi we need information regarding the case, blah, blah, blah. Oo, you can do that. But since you did it illegally, hindi mo magagamit sa korte yan. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin. At syempre, alam mo yun, sigurado naman ako, maaring memory lang ni Pangulong Duterte ang minsan nagkakaproblema, pero hindi naman po siya pipirma dyan at magiging sinumpa ang salaysay niya yun. Di ba? At saka sa ano yan if there is a trial going on, hindi pa pwedeng kausapin ng abogado sa labas. Yung ina-accuse nila. Halimbawa ko, yung abogado ni Saldico, hindi pwede akong kausapin at tanungin tungkol sa kaso. Hindi pa pwede yun. They can only do that, yung mga cross-examine through the court. Di ba? Hindi pa pwede yun. Kakausapin ako, tapos tatanungin ako, tapos lahat ng sasabihin ko gagamitin sa korte. Hindi pa pwede yun. Ilalaban namin yun na that's illegally acquired. Tama, mali? So anong balak? Kasi nga, alam nyo, napakahigpit ng ICC ha. Ito kay kwento ko sa inyo. Di ba galing tayo doon? Nagpunta tayo doon eh. Nagpunta tayo doon sa ICC. Biglang umulan. Dalawa lang naman kami doon. Alam ko si Alvin yung kasama namin. Dalawa lang naman kami. Biglang umulan. Pumunta kami doon sa waiting shed na, syempre, kasi umulan eh, di ba? Tapos, may lumapit sa amin, sabi sa amin, sorry, are you from ICC? Sabi ko, no, why? Hindi po. Sabi ko lang, sabi ni pala ni Al, si Alvin na nakipag-usap, parang hindi. No, because this area is for the employee of, ganun sila kahigpit, di ba? Kita mo na kumulan, putangin na ka. Gaganunin ko sana eh. Hindi ko syempre ginanin. Sa utak ko lang yun. Alam mo naman yung utak ko minsan madumi. Kita mo umulan eh. Gusto mo mabasa ako? Ano pa naman, sensitive pa naman bumbunan ko. Dahil kalbo, mabilis ako magkasakit. Sana nga ganunin ko eh. Kaya lang syempre, wala tayong magawa. Talagang ganun eh. You have to follow the law eh. Gusto ko nga sana ihirit yung Erich 101 eh. In our country, we have this saying, Erich 101, which says, sometimes you can bend the law. Yeah? Wala, baka sabihin nila, tangin. Who is that stupid Erich? Sabihin siguro nila yun. Sabi ko, never find him. It's just katang isip. Ano man katang isip sa English? It's just the fantasy. Wow. So ano yung ibig ko lamang po sabihin? Hindi nila pwedeng gamitin yan na dahilan na they just want to know or they are just doing their job about prosecuting Duterte. Hindi nila pwedeng gamitin dahilan yan. So what's the real reason? Yeah? What's the real reason bakit nila pinuntahan ng hindi nagpapaalam? May balak. Di natin alam kung masamang balak.
Basta ang sigurado tayo, umamin. Kasi kung hindi mo dininay, di ba? Umamin ka. Hindi mo dininay na yung akusasyon ni VP Sara Duterte na may plano kayong masama. Hindi nyo dininay yan. Ang dininay nyo lang ay yung about the OFW. Ibig sabihin, umamin kayo. Yeah, maybe. I'm not saying as a fact. I'm asking you. Bakit di nyo dininay? Ibig sabihin ba may plano kayo? Yun ba ang ibig nyo sabihin? Kasi di nyo dininay eh. Di ba? Ano, Auntie Claire? What's happening? Diba? Anong plano nyo? Bakit gayon? Sabihin nyo ng maigi. Kasi kaduda-duda talaga eh. Kaduda-duda yung ginagawa ninyo. Di ba? So, naku po. Ay na, anyway. Basta, ito lang masasabi natin, ladies and gentlemen. Maging mapagmatsyag tayo dahil lahat kasi gagawin nila eh. Lahat po gagawin nila para maipanalo ho ang 2028 na election. So, itong mga ganitong move, siguro, ewan ko, if they are seeing na, di ba, remember kasi obserbahan mo yung konteksto. Remember, isang araw lang, in-announce ni Pangulong Sara Duterte na meron ng bansang katanggap kay Pangulong Duterte. Natatakot ba sila na mailabas si Pangulong Duterte at maaari siyang gumawa ng mga video campaigning for his candidate on 2028? This is all politics, people of the House. Na maboost ang moral ng mga Duterte supporter. Natatakot sila kay Pangulong Duterte pag nagsalita siya. Maybe ganun. Kaya tuloy, the best way is for PRRD1 to stay in ICC forever or something happen to PRRD. Naku po, patay tayo.